Teacher, pwede ko po ba kayong tawaging mommy? Nabigla si Monica sa tanong na iyon ng batang si Freya. Ha? Pwede naman. Pero baka magalit ang daddy mo at saka isa pa, baka magselos ang mommy love mo, tapos magalit sa akin. Sagot naman ni Monica. But I want you to be my mommy, Teacher Monica, please. Pangungulit naman ng bata kay Monica. Noon pa man simula na maging guro ng batang si Freya si Monica, ay magaan na talaga ang loob niya sa dalaga at ganun din naman si Monica. May koneksyon sila na hindi maintindihan ni Monica na para bang komportable siya at masaya ang kanyang pakiramdam sa tuwing nasa paligid niyang bata. Ang hindi niya alam, may isang lihim pala na ikagugulantang ng kanyang mundo sa oras na malaman niya ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang mayamang binata si Samuel Del Tortuga at nagmamay-ari ng malalaking sakahan sa probinsya ng Nueva Ecija. Isa rin siyang hasyendero at naiwang tagapagmana ng mga Del Tortuga. May mga isla rin siyang pinagmamayrian sa Palawan, Batangas at Cebu. Kaya masasabing isang matagumpay na tao talaga si Samuel. Wala pa siyang naging kasintahan dahil may pagkapihikan din ng lalaki. May mga katakian kasi siyang hinahanap na hindi niya makita sa mga sikat na modelo at may mga anak pa nga ng politiko na nagkakandara pa sa kanya. Kahit mayaman siya, hindi naman kasi tumitingin o bumabaste sa estado ng buhay ng magiging kabiyak niya. Basta magandang kalooban, kahit simple lang, ay ayos na sa kanya. At dahil sa kagustuhang huwag pumasok sa isang relasyon, ay napagdesisyonan na lamang ni Samuel na maghanap ng magiging surrogate mother ng kanyang magiging anak. Ito na lamang ang tanging naisip niyang paraan para naman magkaroon siya ng tagapagmana kahit na wala siyang asawa. Tim, nakahanap ka na ba ng pinapahanap ko? Tanong ni Samuel sa kanyang assistant na si Tim. Nakaupo siya sa kanyang office chair habang nakaharap sa malaking salaming bintana, nakita ang view ng buong lugar mula doon sa kanyang opisina. May mga ilan na po akong nahanap. Narito po ang kanilang mga background profile. Iniabot ng lalaki ang ilang mga piraso ng papel kung saan nakasulat doon ang profile ng bawat babaeng kanilang napili para maging surrogate mother na magiging anak ni Samuel. Nasa 5 babae yon at mabusising binasa at chinek ni Samuel ang bawat papel na iyon. Bukas na bukas tawagan mo sila. I need to interview each and every one of them bago ako pumili. I need to know their needs kung bakit desidido sila na magdaan sa surrogacy procedure. Utos naman ni Samuel kay Tim. Tumango naman ang lalaki at saka kaagad na sumagot. Masusunod po, Sir Samuel. Bukas na bukas po ay papupuntahin ko na sila rito. Kung kinakailangan sunduin ko sila ay gagawin ko. Magalang na sagot ng lalaki. Good. Maaari ka nang umalis. Seryoso tahimik na lalaki lamang si Samuel. Parehas na wala ang kanyang mga magulang kaya siya nang nagpapatakbo ng lahat ng kanilang mga negosyo. Sa kabilang banday, isang simple at ordinaryong babae naman si Monica Suarez. Panganay na anak sa 3 magkakapatid at masasabing siya naman talagang breadwinner ng kanilang pamilya. Isa sa kanilang lugar ang pinuntahan ng tauhan ni Samuel at doon ay nakita nila si Monica. Nilapitan nila ito upang kausapin sa pribadong lugar. Nang malaman naman ni Monica ang pakay ng lalaki ay hindi ito kaagad pumayag dahil sa mga bagay na kailangan niyang ikonsidera kaya ayaw muna niya magpadalos-dalos ng desisyon. Kaya sa pag-uusap nilang yon ay hindi muna nagbigay ng payak na sagot si Monica ngunit hindi niya sinaraduhan ang tsansang yon na ibinigay sa kanya kapalit ng malaking halaga. Tinanggap niya ang calling card na ibinigay ng lalaki at saka umalis na papalayo sa kanya. Wala pang nagiging nobyo si Monica. Tanging siya na lang kasi ang inaasahan ng kanyang pamilya, kaya wala na rin talaga siyang oras para makipagrelasyon.
Sa katunayan ay sa 5 pinagpipilian ay siya talagang napipisil ng assistant ni Samuel na si Tim dahil tanging siya lamang ang alam na lang papasok sa standard ng kanyang amo kaya halos araw-araw nilang hinihingian ng update ang dalaga. Monica anak, malalim yata ang iniisip mo. Natawag ka na ba doon sa international school na ina-applyan mo? Tanong ni Ginang Sally sa kanyang anak na si Monica na tila malalim ang iniisip. Nakatago naman sa kanyang likuran ng calling card na ibinigay sa kanya ni Tim. At iyon talaga ang dahilan kung bakit malalim ang kanyang iniisip. Hindi pa ho, Nay. Pero nananalangin pa rin po ako na tumawag na sila para makaipon na ako at mailabas na natin si tatay sa kulungan. Malumanay naman ang sagot ni Monica sa kanyang ina. Ilang linggo na rin kasi nakakaraan ng makulong ang kanyang ama dahil napagbintangan nito sa kanyang pinagtatrabahuhan na nagnakaw ng malaking halaga. Pero ang totoo ay sinet up lang talaga siya ng matagal ng tauhan doon na matagal na rin mainggit sa kanya. Lalo pa nang malaman niya na malapit nang ipromote ang kanyang ama. Malaking halaga ang kailangan nila at naaawa na si Monica sa kanilang ama dahil alam nilang hindi na komportable ang kanilang padre de pamilya sa 4 na sulok na selda na kinapipiitan niya ngayon. Nako, alam ko matatawagan ka doon anak. Sa galing ba naman nung nag-demo ka? At saka hindi ba napahanga mo ang mga panel mo noon? Kaya naniniwala ako na bukas makalawa ay makakatanggap ka na ng good news. Pagpapalakas naman ang loob ng kanyang ina. Sa katunayan, hindi niya talaga itinuloy ang kanyang pag-apply sa international school na yon dahil sa alok na iyon ni Tim. Bigla siya nagdalawang isip dahil sa matinding kagustuhan na mailabas na kaagad ang kanyang ama sa kulungan. Palibhasa ay daddy's girl din si Monica, kaya naman gusto niya na talagang mailabas ang kanyang ama sa lalong madaling panahon, lalo pa nang malaman nilang umaatake na naman ang sakit nito sa puso. Nay, may sasabihin nga po pala ako. Nilakasan na rin ni Monica ang kanyang loob na ipagtapat sa kanyang ina ang inaalak sa kanya na maging surrogate mother ng magiging anak niya na isang mayamang business tycoon at isang hasyendero. Ano yon anak? Sige lang, sabihin mo lang. Wika naman ang ginang at handang makinig sa sasabihin ng kanyang anak. Doon ay inilabas na ni Monica ang hawak na calling card at saka ipinakita sa kanyang ina. Sa sandaling iyon ay napatingin naman ang ginang sa hawak ng kanyang anak. Ano yan anak? Nagtataka niyang tanong sa kanyang anak. Hindi naman malaman ni Monica kung paano niya ito sasabihin sa kanyang ina. Hindi naman talaga madaling ipagtapat ito dahil sa masela ng usapan na ito at kailangan talagang pag-isipan ng mabuti bago magbitiw ng isang desisyon. Calling card ho yan. May lalaking kumausap sa akin. Panimula ni Monica. Sino naman? Usisa naman ang kanyang ina. Tauhan daw ho siya ng isa sa pinakamayamang negosyante at hasyendera sa Cebu. Marami na ho siyang lugar na pinuntahan para maghanap ng magiging surrogate mother ng kanyang magiging anak. Pagtatapat ni Monica. Napaiwas naman ang tingin ng kanyang ina at saka napaisip. Surrogate mother? Hindi ba yun yung ikaw ang magbubuntis ng anak ng iba? Tama ba ako, Monica? Nagugulhang tanong naman ng ginang sa kanyang anak. Hindi niya alam ang tumatakbo ngayon sa utak ng kanyang anak, ngunit may hinala siya na ito ang dahilan kung bakit nga ba malalim ang iniisip ng kanyang anak kanina. Oho, Nay. Tugon ni Monica. Ano namang sinagot mo? Pumayag ka ba? Nanlalaki mga matang tanong ng ginang kay Monica. Hindi pa ho ako nakakapagdesisyon, Nay. Gusto ko ho munang ipaalam ito sa inyo para kung ano man pong magiging desisyon ko. Kahit pa paano ay alam ninyo. Nay, malaki ho ang offer niya sa akin at sa lahat daw ho ng babae na nakalap nila ay ako ang kanilang napupusuan ay presenta sa kanilang boss. Nay, parang gusto ko hong tanggapin yung offer eh. Pag-amin na ni Monica. Habang nagsasalita naman siya ay patuloy pa rin ang pag-iisip ng kanyang ina. Sa isip niya ay kaya nga marami na nabasted ang kanyang anak sa panliligaw ay dahil sa ayaw pa talaga nitong magnobyo at alam niyang birhen pa rin si Monica. At saka hindi lang naman ito tungkol doon,
kundi sa magiging dangal ng kanyang anak na tila ibebenta niya sa mayamang iyon kapalit ng malaking halaga. Kung opinion ko ang hihingin mo, ay hindi talaga ako pumapayag, anak. Graduate ka na education at parang hindi magandang malaman niya ng iba, anak. Inirerespeto ka rito base sa profesyon mo tapos magpapaanak ka lang sa iba kapalit ng pera? Parang hindi ko masisikmura yon, anak, para sa'yo. Umiwas naman ang tingin si Monica. Inaasahan niya na ang sagot na ito ng kanyang ina. Bilang isang ina ay nauunawaan naman niya ang ginang at natural lamang na gano'n ang kanyang maging kasagutan, ngunit hindi maialis kay Monica na magdalawang isip dahil na rin sa kalagayan ng kanyang ama na nasa kulungan. Wala na rin naman silang ibang malalapitan dahil baon na rin sila sa utang. Ni hindi nga siya makapagturo sa pampublikong paaralan sa kanilang lugar dahil kailangan pa rin niyang magpa-item. Sari-sari na nga rin ang kanyang naging trabaho na malayo naman sa kanyang tinapos. Kaya hindi masisisi ng ginang kung pumayag man sa alok ng lalaki si Monica. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay nakatanggap sila ng tawa galing sa presinto. Ano ho? Sige ho, pupunta ho kami. Bumilis ang tibok ng puso ni Monica sa pinaalam ng pulis at saka tumingin sa kanyang ina. Ano daw, anak? Bakit daw? Anong nangyari sa tatay mo? Nag-aalala namang tanong ng ginang. Inatake daw ho si tatay sa puso. Tara, hunay. Wala nang pinalampas pang oras ang dalawa at mabilis nang nagtungo sa ospital kung saan isinugod ang kanilang padre de pamilya. Nang makarating sila doon ay mabilis na silang nagtungo sa kwarto kung nasaan ang kanilang ama. Nakabantay sa harap ng kwartong iyon ang ilang mga pulis. Sa loob ay meron din na talagang bantay sarado ang kanyang ama. Kaya ho bang pamilya ni Ginoong Randy? Tanong ng pulis. Oho, ako ho ang asawa at ito naman ho ang aming anak. Sagot ng ginang. Sige, pasok na ho kayo. Nang makasiguro ang pulis ay pinapasok na rin ang dalawa. Nadatnan nila doon ang kanilang ama na puro aparato na sa kanyang katawan. Tay, nandito na kami ni nanay. Maluhaluhang sabit ni Monica sa kanyang ama. Mabuti na nga lamang at mabilis itong nadala sa ospital kaya inaagapan kaagad ng mga doktor ang kanyang kalagayan. Kasalukuyang wala pang malay noon si Ginoong Randy dahil sa pagkawala ng kanyang malay bago siya maisugod sa ospital. Niyakap naman siya ng kanyang asawa habang umiiyak. Mahal, alam kong nahihirapan ka na sa kulungan. Gumagawa naman na kami ng paraan ng anak mo, huwag kang mag-alala. Tudoblehin pa namin ang mga trabaho namin para makaipon na kami ng sapat na pera na pangpiyansa mo. Magpagaling ka lang, asawa ko. Umiyak na sambit ng ginang sa kanyang asawa. Hindi na rin naman napigilan pa ni Monica na maiyak dahil sa matinding pagsubok na ito na kanilang kinahaharap. Kapag hindi pa siya kumilos, baka mas malala nang mangyayari sa kanyang ama. Kaya ito ang magiging dahilan kung bakit kailangan niya na magdesisyon kahit pa hindi ito sasang-ayunan ng kanyang ina. Wala na rin kasi siyang naiisip na iba pang paraan para makahanap o makadilihensya pa ng pera. Ilang oras din silang nandoon at hinintay na magkamalay si Ginoong Randy. Kinabukasan din ay ibabalik na muli siya sa kulungan at doon na lamang magpapagaling. Muli namang kinausap ni Monica ang kanyang ina tungkol sa alok na maging surrogate mother. Monica, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Nay, wala na ho akong ibang maisip na paraan para mailabas natin doon si tatay. Na hindi na ho siya pwede doon dahil sa kalagayan niya. Awang-awahan na ho ako kay tatay. At saka, 9 na buwan ko lang naman dadalhin yung bata pagkatapos nun tapos na. Babalik na ulit ako sa dati. Kailangan natin yung pera, Nay. Hindi tayo maisasalba ng pride. Maunawaan niyo sana ako, Nay. Sa itsura ni Monica ay tila buo na ang kanyang loob na tanggapin ang offer na iyon ni Tim. Kung may iba naman siyang pamimilian ay hindi naman siya talaga papatulan ng offer na yon. Pero dahil talagang kailangan na nila ng malaking halaga, ay kakapit na rin si Monica sa patalim. Iniingat-ingatan ni Monica ang kanyang puri at dangal. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang kanyang ama ang kanyang pinipili. Ito ang mas mahalaga ngayon kaya
Hindi na siya magdadalawang isip pa kundi tanggapin ang alok ni Tim na maging surrogate mother ng magiging anak ng kanyang boss na si Samuel. Pero anak, Nay, kung ako hong inaalala ninyo, huwag na ho kayo mag-alala. Alam ko hong ginagawa ko at kaya ko ho itong panindigan. Matapang na sagot naman ni Monica. Alam naman ng ginang kung gaano talaga katapang ang kanyang hamon pagdating sa hamon ng buhay. Alam niya kung gaano katatag ang loob nito na harapin lahat ng mga suliranin sa buhay. Ngunit ang tanging inaalala niya lang ay kapag dinala niya ang bata sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, ang ibig sabihin nun ay isa na rin siyang ganap na ina. Alam kong kaya mong harapin yan, anak. Alam kong malakas ang loob mo. Pero anak, ang dadalhin mo sa iyong sinapupunan ay hindi lamang basta-basta. Ang inaalala ko, paano kapag hawak-hawak mo na siya? Paano kapag nakita mo ng itsura niya? Kapag narinig mo na ang iyak niya? Anak, iyong pakiramdam ay wala ring pinagkaiba na mapalayo ka sa tunay mong anak. Kahit ilang segundo mo lang siyang makikita, pakiramdam mo ang laki na nang nawala sa'yo. Pakiramdam mo kulang ka na. At iyon ang kinakatakot ko, na maiwan sa'yo yung pakiramdam na pangungulila. Napaiwas naman ang tingin si Monica sa kanyang ina at saka nagtungo sa kanilang malawak na bintana. Iginaalala niya ang kanyang paningin sa labas at pinapanood ang mga maliliit na batang nagtatakbuhan. Inay, alam ko hong mahirap. Alam ko hong masakit. Pero kung yun lamang ang tanging paraan para maisalba si tatay, handa akong kalimutan na minsan naging ina ko para kay tatay. Saka siya muling tumingin sa kanyang ina. Kita ng ginang sa mga mata ni Monica ang nagliliyab at nag-uumapaw na kagustuhang gawin ang bagay na yon kahit na malaki rin ang mawawala sa kanya at magiging kapalit nun. Hindi na rin naman niya mapipigilan si Monica kaya sinuportahan na lang niya ang kanyang anak. Sasalang pa siya sa interview ngayon kasabay ang 4 pang kandidato kaya lumapit na lang sa kanyang ina para pabaunan nito ng isang mahigpit na yakap. Kung yan ang desisyon mo anak, ngayon pa lang, humahanga na ako sa iyo. Alam ko na darating din ang panahon na magiging isa kang mabuting ina. Basta anak, palampasin mo lang ha. Huwag mo nang babalikan kapag nairaos mo na ang 9 na buwan. Maraming salamat sa sakripisyo mo anak. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Umiiyak na sambit ng ginang. Napaluhan na rin si Monica at binawian na rin ang kanyang ina ng isang mahigpit na yakap. Ipagdasal niyo ako, inay. Kayo na rin ho ang bahalang magpaliwanag kay tatay kung sakaling ako ang mapili ng hasyendero. Tatawag ako. Babalitaan ko kayo pagkatapos. Una na ako, Nay. Hindi na lumingon pa si Monica sa kanyang ina dahil baka lalong manlambot ang kanyang mga tuhod at hindi tumuloy sa kanyang plano. Dumiretso na siya palabas ng pinto kung saan doon sa labas naghihintay na si Tim upang sunduin siya. Tara na, Miss Monica? Maginoong tanong ni Tim. Tumango na lamang ang dalaga at saka tuluyan ng sumakay ng sasakyan. Habol-habol pa rin siya ng tingin ng kanyang ina at patuloy pa rin sa pag-agos sa mga luha. Habang nasa biyahe, pasimple naman siyang tinitingnan ni Tim. Buo na ba ang loob mo, Miss Monica? Nakangiting tanong ni Tim sa kanya. Ramdam niyang kinakabahan ng babae kaya sinusubukan niya itong pakalmahin. Opo, buo na ang loob ko. Matapang niyang sabi habang malalim na nakatingin sa labas ng sasakyan. Patungo na sila sa Cebu ngayon at doon ay naghihintay na si Samuel. Sakay sila ng private plane na pinagmamay-arian ni Samuel. Nagtaka naman siya dahil tila siya lamang ang kasama ni Tim. Ang pagkakaalam niya kasi ay may iba pa siyang makakasama na pagpipilian ni Samuel. Akala ko 5 kami, Sir Tim. Nasaan yung iba? Nagtatakang tanong ni Monica. Nginitian naman siya ng lalaki. Sa 5 pinagpilian ni boss base sa background profile ninyo, sa'yo siya naging interesado. Kaya hindi niya na inabala pang iba at ikaw nang pinasundo niya sa akin. Paliwanag naman ni Tim. Napakunot naman ang noon ni Monica.
Sa isip niya ay parang sa kanya talaga nakalaan ang offer na yon. At ngayon na sigurado na siyang napili ni Samuel ay wala na rin siyang choice para umurong pa. Bigla nga siyang nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib habang papalapit na sila sa kinaroroonan ni Samuel. Ilang oras din ang kanilang naging biyahe at sa wakas ay nakarating na rin sila sa Hacienda de Tortuga na pagmamay-ari ni Samuel. Sumunod po kayo sa akin, Miss Monica. Maginoong sabit ni Tim kay Monica habang ang dalaga naman ay hindi maiwasang hindi mamangha sa ganda at lawak ng buong hasyenda na iyon. Ni sa panaginip ay hindi niya inasahan na makakatuntong siya sa ganitong lugar. Sa kabilang banda ay sumunod na lamang siya kay Tim na patungo na rin sa loob ng malaking mansyon na tila yari sa bato ang buong bahay. Maging ang gate noon ay otomatiko na ring bumubukas at kalat din ang CCTV sa buong lugar. Dito po tayo, Miss Monica. Pagkapasok nila sa loob ay doon sila dumiretso sa animoy hiwalay na bahay maliban sa mansyon na iyon. Kadugtong pala ito noon at doon naghihintay si Samuel. Pinaupo na muna ni Tim si Monica sa may upuan sa may malawak na garden na papaligiran ng malawak na infinity pool. Salamat, Sir Tim. Tugon ni Monica pero sa loob-loob niya ay kinakabahan na siya sa mga maaaring mangyari. Papadalan kita dyan ng pagkain. Ipapaalam ko yung kay boss na nandito ka na. Feel at home. Nakangiti niyang sabi at saka tuluyan ang iniwan doon ng dalaga. Habang naghihintay ay naisipan naman niyang tawagan ang kanyang ina dahil sigurado siyang nag-aalala na ito sa kanya. Hello, Nay? Bungad ni Monica sa kabilang linya. Hindi pa nga nakakatagal ang pag-ring ng phone ay sinagot na ito kaagad ng kanyang ina. Monica? Diyos ko, mabuti naman na tumawag ka na. Ano, kamusta ka na? Nasa Cebu ka na ba? Sunod-sunod na tanong ni Ginang Sally sa kanyang ina. Simula nga nang umalis ito sa kanila ay hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib sa labis na pag-aalala sa kanyang anak. Opo, Nay, nandito na po ako sa Cebu. Nandito na po ako sa Hacienda de Tortuga. Sobrang tahimik dito, Nay, talagang sobrang payapa. Ang laki rin po ng haciendang to. Pakiwari ko ay sobrang yaman nga ng boss na tinutukoy ni Sir Tim. Ganun ba? Pero okay ka lang naman ba dyan? Wala ka naman bang napapansin na kakaiba sa paligid mo? Nag-aalalang tanong ng ginang. Wala naman ho, Nay. Puro kasambahay nga lang ho nakikita ko rito. Kapapasok lang din ni Sir Tim sa loob upang ipaalam sa kanyang boss na nandito na ako. Paliwanag naman ni Monica sa kanyang ina. Sa sinabi niya ni Monica ay rinig naman niya ang pagbuga ng kanyang ina ng isang malakas na hininga, tanda ng tila na bunutan ito ng tinik at alalahanin sa kanyang dibdib. Mabuti naman kung ganon, anak. Siya nga pala. Nariyan na rin ba yung iba mong makakasama? Muli namang tanong ng kanyang ina. Iyon na nga ho na yung gusto kong sabihin sa inyo. Sabi ho sa akin ni Sir Tim ay hindi na raw ho nila pinatuloy yung apat dahil base daw ho doon sa background profile na ipinasa ni Sir Tim sa boss niya ay sa akin na raw ho naging interesado. Talaga? Oo, Nay. Maging ako nga ho hindi makapaniwala. Sabi pa ni Monica. Di ibig sabihin nun, ikaw nang tatay yung surrogate mother? Ganun ba yun, anak? Marahang tanong ni Ginang Sally kay Monica. Bumuntong hininga naman si Monica. Oho, Nay. Sa tingin ko ho'y ganyan nga mangyayari. Seryoso namang sabi ng dalaga. Maya-maya pa'y dinala na nga siya ng pagkain ng kasambahay doon. Asikasong-asikaso nga siya ng mga ito. Naanimoy isang panauhing pandangal. Ma'am, ito na hong pagkain ninyo, sabi ng kasambahay. Narinig naman ito ng kanyang ina sa kabilang linya. Sige anak, kumain ka na muna at magpahinga habang hindi mo pa nakakaharap yung boss na sinasabi nila. Basta anak, tawagan mo lang ako kapag may problema, ha? I love you, anak. Sabi naman ng ginang at tuluyan ang nagpaalam kay Monica. Kumakalam na rin kasi ang sikmura ni Monica kaya hindi na siya nahiya na kainin ang pagkain na dinala sa kanya. Sa dami ng pagkain na yon ay hindi niya alam kung paano pa magkakasya yon sa kanyang maliit na tiyan. Samantala, nagtungo naman na si Tim sa kinaroroonan ni Samuel. Boss, nandito na po siya.
Bungad ni Tim sa kanyang boss na si Samuel. Marahan itong humarap sa lalaki at saka tumugon. Good, Tim. Thank you for your effort. What is she doing right now? Seryosong tanong naman ni Samuel kay Tim. Kasalukuyan po siyang kumakain. Doon ko po siya pinaghintay sa may poolside at nagpadala na ako kinamanang ng pagkain niya. Sagot naman ni Tim. Okay, thank you. Pagkatapos niyang kumain, isama mo na siya dito. Tumango na lamang si Tim at saka lumabas na ng silid. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na rin kumain si Monica. Hindi na rin naman siya nakakain ng maayos dahil sa kaba na kanyang nararamdaman. May ideya siya kung paano bang proseso ng surrogacy na iyon, ngunit hindi magpaganon pa man ay hindi maalis sa kanya ang pangamba. Lalo pat hindi pa gaanong handa ng kanyang puso at isipan na magdalang tao nang wala sa plano. Ngunit alang-alang sa kanyang ama ay gagawin niya ito. Miss Monica, are you done? Nakangiting tanong ni Tim nang bumalik na ito sa kinaroroonan ng dalaga. Inayos naman ni Monica ang kanyang upo at saka umangat ng tingin kay Tim. Oo, tapos na ako. Tumingin ang lalaki sa kanyang plato. Hindi ka ba gutom? Sabit ng lalaki na mapunang halos kaunti lang naman ang nabawa sa plato ni Monica. Busog pa po ako, Sir Tim. Nauutal na sagot naman ni Monica. Kinakabahan ka? Doon ay napatingin na sa lalaki si Monica. Iyon naman talaga ang nararamdaman niya. Kaya kahit anong kalam ng sikmura niya ay baliwala dahil sa iniisip niyang mga susunod na mangyayari. Don't be. Hinga ka lang ng malalim. Mabait si boss. Halika na. Pinapatawag ka na rin niya. Nagtatalo na sa isip ni Monica kung tutuloy pa rin ba siya o hindi na. Sa katunayan ay may pagkakataon pa naman para umurong siya. Hindi naman ito sapilitan dahil ayaw din naman ni Samuel na hindi bukal sa loob ng magiging surrogate mother ang pagdadala sa kanyang magiging anak. Ang gusto niya ay stable ang pag-iisip nito, mentally and emotionally. Sa kabilang banda ay sumunod na rin si Monica kay Tim at sa pagkakataong ito ay makikilala na rin niya ang mayamang hasyendero na si Samuel kaya mas dumoble pa ang kaba sa puso niya. Binaybay nila ni Tim ang hallway patungo sa opisina ni Samuel na nakahiwalay sa bahay na iyon. Palibhasa ay napakalaki talaga ng mansyon kaya naman marami din ang kasambahay doon. Tila hindi nga may bibilang sa kanyang mga daliri. Hindi maiwasan ng mga ito na mapatingin sa kanya. Nang marating na nila ang opisina ni Samuel ay marahan ng pinihit ni Tim ang doorknob at saka tuluyan na silang pumasok. Unang pumasok doon, si Monica. At bumungad sa kanya ang isang lalaki nakaupo sa office chair na nakatalikod sa kanya habang ang lalaki ay nakamasid sa view sa labas ng malaking babasaging bentana. Boss, narito na ho si Miss Monica. Magalang na wika ni Tim sa kanyang boss. Nanatili naman nakatayo roon si Monica at pinakiramdaman ang mga nangyayari. Pinakiramdaman niya ang magiging pagtugon ng boss Samuel na iyon. Sa sandali namang yon ay humarap na rin si Samuel sa kanila. Nagagalak akong makita ka, Miss Monica. Maupo ka. Tim, paupuin mo siya. Nakangiting sabit ni Samuel. Napatitig naman sa kanya si Monica ng ilang segundo. Ngayon, sa wakas ay nakita na rin niya si Samuel. Ang asyenderong nangangailangan ng anak sa kanya. Tunay nga palang itsura pa lang nito animoy isang prinsipe na sa ibang bansa. Perpektong mukha at kahit saang banda tumingin ay talagang walang bahid ng dungis at imperfeksyon. Nagtataka pa nga si Monica kung bakit wala itong nobya. At iyon ang gawing asawa at ina ng kanyang magiging anak. Kung bakit kailangan pa nito ng surrogate mother. Halos nasa kanya naman ang lahat. Marangyang buhay, magagandang babaeng nagkakadara pa sa kanya, gwapong mukha, at higit sa lahat ay matikas na pagkalalaki. Ito ang ilan sa mga katanungang naglalaro sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. Maupo ka, Miss Monica. Nakangiting utos naman ni Tim. Sumunod na rin ang babae at saka naupo na sa silyang iniharap sa kanya ng lalaki. Tim, maiwan mo na muna kami, sabi ni Samuel. Matiwasay na rin lumabas ang silid na iyan si Tim at tanging sina Monica at Samuel na lamang ang naiwan doon. Kamusta ka? Panimula ni Samuel na may ngiti sa kanyang mukha. Namula naman ang mga pisngi ni Monica.
Nakatitig pa rin siya sa binata. Hindi rin naman kasi maipagkakait ang angking ganda na babae. Sa katunayan, ang tawag pa nga sa kanya ng mga tao sa kanila ay ang Christine Hermosa ng kanilang sityo na hindi naman maitatangging tunay naman dahil sa inosenteng mukha nito. Isa rin ito sa naging basehan ni Tim kung bakit si Monica ang kanyang ibinida kay Samuel kesa doon sa natitira pang apat. Sa kabilang banday napalunok naman si Monica at saka napahinga ng malalim. Ayos naman po. Matipid niya sagot. Panay din ang paghuyakoy ng kanyang mga paa. Ganito kasi siya kapag kinakabahan. Monica, alam mo ba kung bakit ka nandito? Doon ay sinimula na ni Samuel na sabihin kung anong pakay niya sa babae. Base sa sinabi at ipinaliwanag ni Sir Tim, nangangailangan daw po kayo na magiging surrogate mother na magiging anak ninyo at ako raw po ang napili ninyo. At sa tingin mo, bakit ikaw? Taas kilay naman ang tanong ni Samuel sa kanya. Napaisip naman si Monica. Alam niya ang kanyang personal na rason kung bakit siya nandito. Ang hindi niya alam ay ang rason ni Samuel kung bakit nito kinailangang kumuha ng surrogate. Nahihiya naman siya magtanong kaya hahayaan na lamang niyang lalaki ang magsabi nito sa kanya. Kung ang katanungan niyo po ay nakabase sa personal kong rason, masasabi ko pong masasagot ko yan. Pero kung ang tinutukoy niyo po sa inyong katanungan ay ang inyong pansariling dahilan kung bakit ako ho ang inyong napili, ay hindi ko po siguradong masasagot ko yan. Sa sagot na iyon ni Monica ay palihim naman na napabilib ang lalaki. Inoobserbahan niya ang bawat galaw at salita ng dalaga. Halatang may pinag-aralan. Halatang edukada at halatang matalino. Ngunit nasusubok lang talaga ang tunay na personalidad at karakter ng isang tao base sa kanyang karanasan at pinagdadaanan. Hindi naman inaasahan ni Samuel na ganitong kalalim mag-isip at magsalita si Monica. Kung ganon, maaari ko bang malaman ang personal mong rason? O sisa ni Samuel. Sa pagkakataon na iyon ay sinamantala na nga ni Monica ang pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang sariling rason. Ang totoo, ilang gabi ko na rin itong pinag-isipan. Nakapagtapos ako ng pag-aaral sa kursong education pero hanggang ngayon hindi pa rin po ako pinalad na makapagturo. Nagkaroon naman po ako ng trabaho pero hindi sa linya ng tinapos ko. Ako ang breadwinner sa aming pamilya at ngayon ako na lamang inaasahan ng pamilya ko na magsasalba sa kanila sa kahirapan kaya ginagawa kong lahat para magkaroon ng mas magandang trabaho. Actually, kaya naman po hanggang sa nangyari ang pinakamalaki at pinakamabigat na pagsubok sa aming buhay. Nagtatrabaho sa isang construction site ang tatay ko. Maayos ang trabaho niya. Nakakaraos kahit papano. Sa katunayan, halos 6 na taon na siya doon at yung trabaho niyang yun ang nakapagpatapos sa akin sa pag-aaral. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, mapopromote na sana nun si tatay. Kaso, biglang may sumabotahe sa kanya. Yung katrabaho niyang malaking galit at inggit sa kanya, na-frame up siya at pinalabas na nagnakaw ang tatay ko ng malaking halaga. Kaya hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya. Gusto ko mapalaya si tatay dahil may sakit din siya sa puso at hindi talaga pwede na katulad niya ang mga ganong kainit na selda. Kilala ko ang tatay ko kaya alam kong hindi niya magagawang magnakaw. Alam kong napagbintangan lang siya at kapag hindi pa nakalabas doon si tatay, ay baka doon na siya atakihin sa puso. At iyon ang iniiwasan naming mangyari ni nanay. Nilapitan na halos lahat ni nanay ang mga dapat lapitan pero wala pa rin gustong magpahiram sa amin ng malaking halaga. Tunay naman na maraming mararangal na trabaho dyan, lalo pat nakapagtapos naman ako. Pero hindi ko naman makukuha kaagad ang halagang yan sa isang iglap lamang. Kahit paabutin ako ng 1 buwan o 1 taon sa pagtatrabaho, hindi ko pa rin maiipon ang pera na yon. Kung kaya tinanggap ko na ho ang alok nyo na maging surrogate mother na magiging anak mo, sinigurado ko hong buong loob ko para sa tatay ko. Habang nagkukwento si Monica ay matalim namang nakatitig sa kanyang lalaki.
Ngayon niya lamang narinig ang naging dahilan ng babae kung bakit pumayag ito na maging surrogate mother ng kanyang magiging anak. Isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Do not put so much affection sa magiging bata sa iyong sinapupunan. Isipin mo na lang na dadalhin mo lang siya, pero hindi talaga ikaw ang magulang. I feel that you have a soft heart. That's why you're here, for your father. May ideya ka na ba sa magiging proseso? Muling tanong ni Samuel. Bago niya tanggapin ang offer na ito ay nakapag-research na rin naman siya kahit na papaano patungkol sa prosesong isinasagawa sa surrogacy. At ang isa sa pinakamadali ay ang paglalagay sa kanya ng sperm ng lalaki upang siya'y mabuntis. May kaunti po akong ideya pero ang sunod-sunod na proseso hindi ko po gaanong inalam. Sagot naman ni Monica. Sa pagkakataong yon ay pinaliwanag na rin ni Samuel ang magiging proseso nang sa ganon ay hindi na rin mabigla o ma-overwhelm ang babae kapag naroon na siya sa ospital kung saan isasagawa ang surrogacy. May iba na nagtatagumpay ang proseso ngunit may iba naman na nabibigo. Kung kaya't kumuha talaga si Samuel ng magaling na doktor na maghahawak sa kanila hanggang sa makapanganak si Monica. Ngunit bago iyon ay kailangan munang magdaan ni Monica sa counseling at ilang treatment para hindi lang pisikal na pangangatawan niyang malakas, kundi pati na rin ang kanyang kaisipan. Nang matapos maipaliwanag ni Samuel ang lahat kay Monica, ay doon na siya marahang tumayo at saka kinuha ang kanyang baston na nakasandal sa kanyang mesa. Itinukod niya ang baston na iyon upang lumapit kay Monica. Sa sandaling iyon, ay napagtanto ni Monica na artificial na pala ang kanang paa ni Samuel kaya hindi niya naiwasang mapatingin doon. Hayaan mo akong kamayan ka. Tanda ng pagpapasalamat ko sa iyo. Inilihad ni Samuel ang kanyang kamay sa dalaga habang ang kaliwang kamay naman niya ay nakatuon sa baston na hawak-hawak niya. Kumamay na rin siya sa lalaki at inalis ng tingin sa paa nito dahil baka kung ano pang isipin sa kanya ni Samuel. Anong iniisip mo? Nade-distract ka ba ng mga paa ko? Tanong ni Samuel at saka bumalik na rin sa kanyang kinauupuan. Kung inyong mararapatin, maaari ko hubang malaman ang dahilan kung bakit kailangan niyo pa ng surrogate mother para sa magiging anak ninyo? Tuluyan na nga nag-usisa ang babae kay Samuel. Sa katunayan, ito talaga ang ayaw pag-usapan ng binata. Ilang taon na rin na nakalilipas nang mangyaring isang malagim na trahedya sa kanyang buhay. Ngunit para maliwanagan na rin si Monica at hindi na rin mag-usisa pa, ay sinabi na rin niya sa babae ang kanyang dahilan. 2 taon ang nakararaan buhat nang maiwan sa akin ang masakit na alaalang ito. I had a wife, and her name is Francine. Buntis siya sa aming panganay at 6 na buwan ang tiyan niya noong panahon yan. Actually, ilang taon din namin hinintay na magkaroon ng anak. Meron kasi siyang PCOS kaya naman iyon ang naging hadlang kung bakit natagalan ang kanyang pagbubuntis. Birthday no ng mother-in-law ko, mommy niya, kaya pinayagan ko siyang pumunta kami ron. Actually, I'm not okay sa side ng wife ko dahil may ibang lalaki talaga sila na gusto noon para kay Francine. Mas mayaman at mas kapakipakinabang sa negosyo nila. But Francine loves me so much. At ganun din ako sa kanya. Kaya pinaglaban namin ang relasyon namin. Hanggang sa maikasal kami. Then back to the party. Sumipot ako doon kahit wala talagang pumapansin sa akin. Itong mga nakikita mo ngayon, wala pa to sa akin noon. Kaya hindi talaga ako pasok sa standards sa mga magulang ni Francine. Until bigla na lamang nagayang umuwi nun si Francine dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Ang katangahan ko lang noon, dahil etsyapwera ako sa party na yon, ay naglasing na lamang ako sa may gilid. Without knowing na buntis na nga palang asawa ko. Kaya ayun, umalis kami noon na alam ko sa sarili kong may tama na ako ng alak. At doon na nagsimula ang malaking trahedya na nagpabago ng buong buhay ko. Matinding car accident ang inabot namin. Sobrang sinisi ko pa na ng Diyos kung bakit binuhay pa niya ako. Sa isang iglap. Nawalang mag-ina ko. Nawala ang lahat sa akin. Ni hindi ko na rin naintindihan nun na naputol na rin palang binti ko. Nasa mag-ina ko kasi ang focus ko nun.
At simula noon, wala na akong mukhang maihaharap sa kanyang pamilya. Sa palagay ko hanggang ngayon ay sinusumpa pa rin nila ako. At itong nag-udyok sa akin kung bakit ayoko na ulit pumasok pa sa panibagong relasyon. At tanging anak na lamang ang gusto ko. Kaya Monica, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo. Ang pakiusap ko lang ay ingatan mo ang anak ko habang nasa sinapupunan mo. Pero huwag ka mag-alala. We're here to support you. Lahat ng kailangan mo, ipo-provide ko. Maging maayos lamang ang pagbubuntis mo. Doon ay tuluyan nang nalaman ni Monica ang tunay na rason ni Samuel kung bakit nito napiling magpaanak na lamang sa iba kaysa humanap ng sariling nobya. Nakaramdam naman siya ng awa para kay Samuel dahil sa malagim na pinagdaanan nito. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya dahil pansin niya sa lalaki na hindi ito tumatanggap ng anumang simpatsya o awa. Nang matapos ang pag-uusap na iyon ay ipinasama na ni Samuel si Monica kay Tim sa magiging silid nito. Maluwag at presko ang buong view ng hasyenda. Tila nga nag-research na si Samuel sa mga bagay na makakapagpagaan ang loob ng mga buntis at tama naman ang naisip niya dahil halos ganito rin ang natatanaw ni Monica doon sa kanilang probinsya. Na halos puki rin din kaya pakiramdam niya ay naroon pa rin siya sa kanilang lugar. Nang sumunod na araw ay nagtungo na rin doon ang ilang mga medical staff na na-hire ni Samuel upang tulungan si Monica na isa lang sa ilang treatment at counseling. Mabilis lang din naman yon kaya ipinahanda na nila ang sarili ni Monica dahil dumating na ang araw kung kailan isasagawa na ang surrogacy procedure ni Monica. Naging mabilis lamang ang proseso. Matagumpay nilang naisagawa ang surrogacy kay Monica at ngayon ay tunay na nagdadalang tao ang dalaga. 5 buwan na nga ang bata sa sinapupunan ni Monica. Nang mga panahong yon ay nakalaya na rin ang kanyang ama at naipagamot na rin ang kanyang ina sa mga espesyalista sa tulong ng perang ipinadala sa kanila ni Monica na nagmula kay Samuel bilang kabayaran sa pagiging surrogate mother niya. Naging maayos naman ang pagdadalang tao ni Monica. Naging maayos din ang trato sa kanya sa mansyon ni Samuel at talagang halos subuan na rin siya ng pagkain ng mga kasambahay doon. Nang sumapit ang 8 buwang pagbubuntis ni Monica, ay ipinatawag siya ni Samuel sa kanyang opisina. Miss Monica, ipinapatawag po kayo ni Boss Samuel. Magalang na sambit ni Tim. Kasalukuyang naroon sa may hardin si Monica at nilalasap ang sariwang hangin. Bakit daw? Mahinahon naman itong tanong. Mukhang may importante ho siyang sasabihin sa inyo Sagot ni Tim. Tumango na lamang si Monica tsaka sumunod kay Tim patungo sa opisina ni Samuel. Boss, andito na po si Miss Monica. Magalang na sabi ni Tim nang makapasok na sila sa loob ng opisina. Sige Tim, maiwan mo na muna kami. Sa loob ng 8 buwan doon ni Monica ay nakita niyang pagiging hands-on ni Samuel. Sa isip nga niya ay tunay na magiging mabuting isang ama talaga si Samuel sa magiging anak niya sa kanya. Wala ngang araw na hindi nito kinamusta ang dalaga. At siya pa mismo nagpapaalala dito na huwag kakaligtaan ng pag-inom ng mga vitamins. At kahit nga nasa labas siya ay laging nakamasid sa kanya si Samuel at nakabantay para sa kanyang kaligtasan. Minsan naiisip ni Monica na hindi mahirap mahalin ng binata. Sa katunayan ay nahuhulog na nga yata siya sa pagiging maalaga nito dahil para na talaga silang mag-asawa. Pero ganun pa man, lagi pa rin sumasagi sa isip ni Monica ang sinabi na kauna-unahang huwag niyang gagawin ang magkaroon ng personal affection sa kanya o sa bata para walang maging problema sa huli. At ito nga ang rason kung bakit niya ipinatawag ang babae. May inihandang kontrata si Samuel para kay Monica na kailangang pirmahan ito. Isa itong kasunduan kung saan nakasaad dito na sa oras na maisilang ni Monica ang bata ng normal, may 1 linggo lamang itong pananatili sa ospital at pagkatapos makabawi ng sapat na lakas, ay ipapahatid na siya kay Tim sa kanilang probinsya. Dala-dala ang pahuling kabayaran sa kanyang ginawang pabor para kay Samuel. Nakalagay din doon na sa oras na tanggapin na ni Monica ang pera at pirmahan ng kontrata ay wala na siyang habol sa bata at wala na rin itong karapatang magbago pang isip o angkinin ng sanggol. Alam ni Samuel na ang kahinaan ni Monica ay ang kanyang pamilya.
Kaya ito ang ginamit niya para hindi na magdalawang isip ang dalaga. Kahit hindi siya babae, alam ni Samuel na kahit sabihin nilang malakas sila at may paninindigan, pagdating sa mga bata, lalo pat sa sinapupunan nila nagmula, ay nagiging mahina sila. Women are vulnerable. Alam niya ito dahil ganito ang kanyang dating asawang si Francine nang malamang nagdadalang tao na siya. Halos kalimutan niya ng sarili niyang buhay para sa bata. Kaya alam ni Samuel na ganito rin ang puso ni Monica. Monica, I have here our contract of agreement. 1 buwan na lang manganganak ka na. At pagkatapos nun, babalik ka na muli sa probinsya ninyo na parang walang nangyari. At para masiguro kung hindi ka na maghahabol pa, you have to sign this. Here. Iniabot ni Samuel ang papel na iyon kay Monica. Matalim muna itong binasa ng dalaga. Habang binabasa niya iyon ay sumagi naman sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ng kanyang ina tungkol sa pagkakaroon ng anak. Mariin naman niyang siniguro noon sa kanyang ina na kaya niyang baliwalain o pigilan ang ganong damdamin. Ngunit ngayon na nalalapit na ang pagsilang niya sa bata, para bang bigla siyang napaisip. Ngayon niya ay kinumpara kung tama ba o mali ang mga naging desisyon niya. Ngayon niya naiisip na para bang hindi niya kaya kung sakali na tuluyan ng ilayo sa kanyang bata. Pero hindi na pwede. Pumayag siya sa kasunduang ito dahil ang kapakanan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ama ang kanyang iniisip. Sa 8 buwan kasi na naroon ang bata sa kanyang tiyan, lalo na sa panahong nararamdaman niya ang pagsipa nito, pakiramdam niya ay malaking bahagi talaga ng kanyang buhay ang mawawala kapag inalayo na sa kanyang bata. At ito ang masasabi niyang maaari niyang pagsisihan na nagawa niya habang nabubuhay siya. Iniabot na rin sa kanya ni Samuel ang ballpen at marahan naman niya itong inabot. Huminga muna siya ng malalim at saka tumingin kay Samuel. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Tanging mga mata lamang niyang hinayaan niya magsalita para sa kanya. Matapang naman ang sinalubong ni Samuel ang mga tingin na iyon. Nababasa niya sa mga mata ng dalaga na bigla itong nakaramdam ng pag-aalinlangan kaya sa pagkakataong ito ay minadali niya ng pagpapapirma sa babae. What are you thinking, Monica? May bumabagabag ba sa'yo? Taas kilay na tanong ni Samuel. Marahan namang umiling si Monica. Wala naman po. Pipirmahan ko na po. Wala na rin nagawa pa si Monica kundi ang pirmahan ng kontratang iyon na inilatag sa kanya. Pagkapirma ay muli niya itong ibinalik sa binata. Eto po. Thank you. I hope you understand well ang nakasaad dito sa kontrata. Para na rin wala na tayong maging problema pa. Nakangiting sambit ni Samuel. Likas na mabait naman talaga si Samuel. Mapagkumbaba at maprinsipyo ang tao. Hindi lang maalis sa isip ni Monica ang ilang palaisipan na baka mabait lang ngayon sa kanyang binata dahil kailangan niya itong ingatan dahil dala-dala niya ang kanyang magiging anak. Makalipas ang 1 buwan ay sa wakas na isilang na rin ni Monica ng matiwasay ang batang babae at pinangalanan na kaagad ni Samuel na Freya. Pagkalabas ng bata ay hindi na niya hinayaan ng makita ito ni Monica o maitabi man lang sa kanya. Kusang lumuha ang mga mata ni Monica at doon niya na nasabi sa kanyang sarili na masakit nga pala. Masakit nga palang ilayo sa iyo ang sarili mong anak. Hindi niya inaasahan ang damdamin na ito. Ngayon niya napagtantong tama nga ang kanyang ina. Ni hindi man lang niya nasilayan ang kanyang anak. Ni hindi rin sinabi ng mga ito kung anong pangalan ng bata o kahit ano pang pagkakakilanlan nito. Matapos ng 9 na buwan at ilang linggo, ay muling ipinahatid si Monica sa kanilang probinsya upang makapagsimula muli. Pero dala-dala pa rin niya ang mga alaala at pagsisisi na naiwan sa kanyang puso. Na makabalik siya sa kanila ilang buwan o taon din bago tuluyang makarecover si Monica. Nang nanumbalik na ang kanyang dating lakas at sigla, ay muli na siyang nag-focus sa kanyang sarili. Nag-apply muli siya sa international school na ina-applyan niya dati at ngayon ay natanggap na siya. Halos 6 na taon na rin ang nakalipas at marami na rin ang nagbago. Nay, tay, pasok na ho ako. Kinuha ni Monica ang kamay ng kanyang ama at ina at saka nagmano.
Bedridden na nga ngayon ang kanyang ama dahil na-stroke siya, mag-iisang taon na rin. Naagapan ito noong una ngunit muling umulit ang kanyang atake at sakto kababalik lang noon ni Monica pagkagaling ng Cebu. Kaya hindi na rin ito nakapaghanap buhay at tanging sila na lamang mag-ina ang kumakayod. Ngunit kahit gano'n ang nangyari ay hindi nila hinayaang maramdaman ng kanilang ama na pabigat ito sa kanila at walang silbi. Nagsunod-sunod man ang pagsubok ng kanilang buhay, ang mahalaga ay magkakasama nilang hinarap ito ng buo nilang pamilya. Mag-iingat ka anak sa trabaho mo ha? O eto, ipinaglaga kita ng saging para may pagkain ka sa break time mo. I love you anak. Sweet na sweet naman ang sabi ng kanyang ina kaya napangiti siya. Ah, sweet naman ang nanay ko. Tiyak na makakadalawa lang ako niyan ay busog na ako hanggang tanghalian. Pabirong sabi naman ni Monica. Abay, kakain ka naman ng tanghalian mo, ha? Huwag mong tipirin ang sarili mo. Opo, Nay. Biro lang naman po yun. O siya, sige po. Ako po'y mauuna na at may transfer kami ngayon. Aayusin ko pa yung files ng bata. O sige anak, ingat ka. Umalis na rin si Monica matapos makapagpaalam sa kanyang ama't ina. Mas na-enjoy niya ngayon ang pagtuturo dahil ito naman talaga ang kanyang hilig. Mas naging malapit siya sa mga bata simula nang mangyari yung desisyong kanyang ginawa 6 na taon nang nakahararaan. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan. Minsan nga ay pinaglalaroan niya ang itsura ng bata sa kanyang isipan kung sino nga ba ang kamukha ng batang yon. Kung siya ba o si Samuel. Ang tanging alam niya tungkol sa bata ay kasarian nito na isa itong babae. At kahit marami nang nangyari, kakambal niya na talaga ang damdamin na minsan ay naging ina rin siya. Napapaisip din siya kung ano na nga bang balita kay Samuel. Kung doon pa rin ba sila nakatira? O baka tuluyan na ngang nakahanap ng kasintahan ng binata. Nakapinta na sa kanyang alaala ang perpektong itsura ni Samuel at tandang-tada pa niya ang una nilang pagkikita. Sa kabilang banda nang makarating na siya sa international school na pinagtatrabahuhan niya, ay inasikaso niya na kaagad ang profile at ang upuan ng kanyang magiging bagong estudyante. Iilan lamang ang kanyang handle ng mga bata at talagang masasabing sobrang yayaman ng pamilya ng mga batang yon. Pagkakita pa nga lang sa kanya ng mga ito, hindi na magkamayaw ang mga bata at kanya-kanya ng yakap at halik kay Monica. Good morning, Miss Monica! Good morning, Nico. How's your sleep? Did you still have a bad dream? Tanong niya sa cute na bata habang inaayos sa mini shelves ang mga libro. Not anymore, Miss Monica, because I did what you said. That I must pray and ask God to give me a peaceful and a good sleep at night. And it happened. Prayer really works, Miss Monica. Ito na talaga ang kasiyahan ng mga guro. Ang may matutunan sa kanilang mga estudyante. Hindi lamang sa pang-akademiko, kundi pati na sa magagandang asal. Kaya nga natutuwa rin ang mga magulang ng mga bata dahil talagang maraming natututunan ng mga bata kay Monica. Isa rin kasi si Monica sa nagawarang isa sa pinakamagagaling na guro sa prestiyosong paaralan na yon kahit nabaguhan pa lamang siya. O diba? I told you, lagi niyang tatandaan sa lahat ng bagay na nararanasan ninyo. May kinakatakutan man kayo at gumugulo sa isip ninyo, walang ibang magandang panlaban, kundi ang pagdarasal. Prayer is our greatest weapon. Always remember that, ha? Sabay-sabay namang sumagot ang mga bata. Okay po, Miss Monica. Maya-maya pa'y dumating na rin ang kanyang magiging bagong estudyante. At ito ay walang iba kundi si Freya de Tortuga. Ang batang kanyang dinala sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Nang makita niya ang bata ay kaagad niya itong nilapitan. Tinitigan niya ng mabuti ang mukha nito. May kasama itong isang babae na tila personal yaya ng bata. Gusto niyang isipin na ito yung bata na isiniling niya. Ngunit sa dinami-rami ba naman na may mga de Tortugang apelyido sa buong mundo, ay hindi na muna siya umasa. Hi! You're Freya, right? Nakaluhod si Monica sa harap ng bata habang matalim na nakatitig sa mukha ni Freya. Meron itong bilugan ng mga mata at mahabang mga pilikmata. Makipot ang labi at mapupula rin ang pisngi na animoy isang buhay na manika. Napakaganda ni Freya.
Mukha siyang isang anghel. May kung ano naman sa loob ni Monica na tila biglang nag-udyok sa kanya na mas makilala pa ang bata. Maging ang bata ay titig na titig din sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Yes po, Miss Monica. I'm Freya de Tortuga. Ikaw po bang bago kong teacher? Masayang tanong ng bata sa kanya. Yes po, ako po si Miss Monica. Sandali namang natigilan si Monica. Nga pala, bakit mo ako kilala? Nagtatakang tanong niya sa bata. I heard that boy po calling you Miss Monica kaya yun na rin ang tinawag ko sa inyo. Napangiti naman si Monica at saka napatango na lamang. Nang matapos niyang makipagkilala sa bata, ay siya naman itong ipinakilala sa mga magiging kaklase niya. Mabait naman ang mga bata kaya lahat sila ay sabik na makipagkilala kay Freya. Habang abala naman ang mga bata sa pakikipag-usap sa bago nilang kaklase, ay pasimple namang nilapitan ni Monica ang kasama ni Freya na isang babae. Hello po, kayo po bang guardian ni Freya? Mahinahong tanong ni Monica sa babae. Lumingon naman sa kanyang babae. Nako, personal yaya lang po ako niyang si Freya. Hindi po kasi siya masasamahan ng parents niya sa kanyang first day dito kaya ako na lang ang sumama. Nakangiting sagot ng babae kay Monica. Sa sandaling yon ay napaisip naman si Monica. Sa sinabing parents ng babae ay sa kanya napagtantong mali ang hinala niya na ang batang si Freya ay ang parehong bata na isinilang niya. Ang pagkakaalam niya kasi ay wala na talagang balak mag-asawa si Samuel, kaya nga ito kumuha ng surrogate mother. Kaya imposibleng iisang bata lang sila. Nang marinig na ni Monica ang ilan sa mga salitang gusto niyang marinig upang malinawan, ay nagpaalam na rin siya sa babae upang simulan na ang klase. Miss Monica, do you want po? Magalang na tanong ni Freya kay Monica. Recess time na nila kaya abala ng mga bata sa pagkain nila at ang iba naman ay abala na sa paglalaro. Inihain ni Freya ang dala niyang baon na cookies na mismong binake pa raw ng mommy niya. Wow, mukhang masarap yan ah. Ikaw bang nag-bake niyan, Freya? Tanong ni Monica. Umiling-iling naman ang bata. Hindi po, Miss Monica. Si Mommy Love po. Sagot ng bata. Ah, ang mommy mo pala. Sigurado ako masarap to. Para ba sa akin to? Yes po, Miss Monica. This is for you po. Thank you, Freya. Habang lumilipas na ang mga araw ay mas nagiging close na Freya at Monica. Mas napapalapit sa kanyang bata at maging kahit pag-uwi niya sa bahay ay bidang-bida pa rin niya doon ang kanyang guro. Samantala, family day na sa isang araw at ito nang pinaghahandaan ng lahat. Excited na excited ang mga bata dahil para sa kanilang mga anak mayaman na may mga magulang na laging abala sa trabaho, ito ang pinakahihintay na araw para makasama naman sila kahit isang buong araw lang. Hindi man ganito ang kaso ni Freya dahil lagi naman siyang pinaglalaanan ng oras ng kanyang ama at ng kanyang mommy love. Nanobya pa lamang naman pala nito, ngunit mas gusto niya na masolo pa rin ng ama kahit isang araw lamang. Yung walang mommy love sa paligid nila. Oh kids, bukas na gaganapin ang family day natin. Inaasahan ko na ang bawat isa sa inyo, kasamang inyong mga magulang at kompleto makaka-attend bukas. Maaasahan ko ba yon, class? Sabay-sabay naman na tumugon ng mga bata. Opo, teacher! Pag-uwi ni Freya ay binalita niya ito kaagad sa kanyang ama. Sakto at naroon din ang kanyang tinatawag na mommy love na ang totoo hindi niya naman talaga ito gusto para sa kanyang ama. Napapansin kasi ng bata na kapag nandyan lang sa paligid ang kanyang ama, ay saka lang siya sweet at mabait sa kanya. Nawala rin ang tiwala ng bata nang minsan niyang marinig na may kausap ang babae sa kabilang linya at pinag-uusapan nila ang kanyang ama. At ramdam ng bata na hindi ito maganda kaya kung minsan ay pinapakisamahan na lamang niya ang babae dahil natatakot din siya rito kung minsan. Daddy, Daddy! I have a good news for you. You have to listen to me, Daddy, because I need you tomorrow. Masayang sambit naman ni Freya sa kanyang ama. At kasalukuyan silang naroon sa may poolside. Nakikinig lamang sa gilid si Love habang pinapanood ang mag-ama. So what's the good news, my princess?
Niyakap naman niya kaagad ang anak at saka ikinulong sa kanyang mga hita. Tomorrow's our family day, kaya Daddy, you have to come with me. Kaagad namang sumabat si Love. Family day, baby? So, dapat kasama rin ako? Sabat niya. Napatingin naman sa kanyang dalawa. Pwede rin naman po, Mommy Love. Tugon ni Freya at saka muling bumaling ng tingin sa kanyang ama. Basta Dada, you need to come with me. Ipapakilala ko rin sa'yo yung teacher ko. She's so pretty and nice. Napatingin naman si Love at saka umirap ng pasimple sa bata. Of course naman anak, pupunta si Daddy. Siyempre with Mommy Love mo, okay ba yan? Sabi ni Samuel sa kanyang anak na si Freya. Ikinatuwa naman ng bata ang sinabing yon ng kanyang ama kaya mabilis itong nagtungo sa loob ng bahay para magkata ng kanyang susuotin para bukas. Sa labis na kasabikan nga ay kulang na lamang ang hindi na ito makatulog. Samantala naiwan naman doon sina Samuel at Love sa may poolside. We're going tomorrow, okay? Malambing na sabi naman ni Samuel kay Love. Gumuso naman si Love at umasta na ani mo yung isang bata. Kailan mo ba kasi ako papakasalan, sweetie? 6 months na rin naman ang relasyon natin. Sa tingin ko ay sapat na yon para mag-go for good na tayo. Mahal mo naman ako, diba? Maarting tanong ni Love kay Samuel. Nakilala ni Samuel ang babae sa isang resort nang umattend siya ng business meeting. May ilan kasi itong karakter na nahahalin tulad sa kanyang dating asawang si Francine kaya kalaunan ay nakapagpalagayan sila ng loob. Ngunit habang lumilipas sa mga araw ay nakikitaan din niya ng pagbabago ang dalaga. Ngunit binaliwala na lamang niya dahil naniniwala siyang tunay na tanggap siya ng babae. Sweetie, huwag ka mag-alala. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, focus muna tayo kay Freya. Okay lang ba yon? Tanong ni Samuel. Pilit nang umiti na lamang si Love at saka sumagot. Okay, sweetie, no problem. At saka niyakap siya ng lalaki. At doon ay pasimple lamang siyang umirap. Kinaumagahan ay maaga na nga nag-ayos si Freya at ganun din naman sina Samuel at Love. Let's go? Yaya ni Samuel sa anak. Handang-handa na nga si Freya kaya mabilis nang lumapit sa kanyang ama. Let's go, Dad! Nang makarating sila sa paaralan ay marami na kaagad na tao. Kasabay din kasi nila ang junior at senior high school kaya lalong mas masayang event na ito. Kalat na rin ang iba't ibang mga booth doon at sari-saring mga pagkain na mabibili sa mismong loob ng campus. Naroon rin si Monica at kasalukuyang nag-aayos ng mga batang magpe-perform doon kabilang na si Freya. Inassist na rin ng ibang guro ang mga parents sa kanilang mga upuan habang naghihintay ng mga munting performances ng kanilang mga anak. Baby, why didn't you tell me na magpe-perform ka pala? Tanong ni Samuel sa kanyang anak. That's a surprise, Daddy. Ngayon na alam niyo po. Diyan lang po kayo, pupunta na ako kay teacher. Hintayin niyo pong performance ko. Masayang sabi ng bata. Okay, my princess, galingan mo ha. Okay, Daddy. At tuluyan na nga nagtungong bata sa backstage kung nasaan ang kanyang teacher Monica at iba pang mga kaklase. Teacher, nandyan na po si Freya. Sigaw ng ibang mga kaklase niya. Oh, Freya, mabuti naman at andito ka na. Kasama mo ba ang parents mo? Tanong ni Monica. Opo, Miss Monica. Naroon po sila at nakaupo na po. Sagot naman ni Freya. Naku, mabuti naman kung ganon. Dahil ikaw ang kakanta mamaya nang iingatan ka. Pagkatapos ng pagsasadula ng iyong mga kaklase, okay? Katulad ni Monica, maganda rin ang boses ni Freya. Isa nga ito sa talent na hinangaan sa kanya ng kanyang ama. Kahit alam niyang hindi sa kanya ito namana ng bata. Dahil kung hindi sa kanya ay kay Monica lamang niya ito makukuha. Paminsan-minsan nga ay sumasagi sa isipan ni Samuel si Monica. Noong unang taon nga simula nang bumalik na sa kanila si Monica ay pinamanmanan pa rin siya ni Samuel. Inaamin niya na nagkaroon siya ng paghanga sa babae. Ngunit hindi pa gaanong naliliyab dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari noon. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin ang kanilang programa. Ang unang nag-perform ay ang junior high na nagbigay naman ng isang maganda at energetic na sayaw. Sumunod naman ang ilang mga kababaihan sa senior high na nagbigay din ng isang kakaibang performance at ipinamalas ang galing nila sa majorette at gymnastic.
At ngayon naman ay pagkakataon na ng mga daycare hanggang grade 1 na magpamalas ng kanilang magandang performance. Ang napili nilang gawin ay isang reenactment ng isang pamilya at sa huli lalabas si Freya na nakasuot ng panganghel at saka kakanta ng awiting Iingatan Ka. Ang kanilang mga magulang naman sa audience ay sabik na sabik sa kanilang paglabas. Maging si Samuel ay hindi na maitago ang kasabikan. At ngayon pa lamang ay sobrang proud na siya sa kanyang anak na si Freya. Habang si Love naman ay tila inip na habang naghihintay. Dahil ang totoo ay wala naman talaga siyang pakialam sa bata. Napilitan lamang siyang sumama kay Samuel dahil sa bukod na gusto nito ay buo sila na pumunta doon ay kailangan din niyang akyatin at alalayan ito dahil nga sa kanyang kalagayan. Maya-maya pa ay nagsalita ng host at tinawag ng mga munting anghel na magpapalabas naman sa oras na ito. Ngayon naman po ay tunghayan natin ang ating mga daycare up to grade 1 students na magpapamalas ng kanilang galing sa pagsasadula at dinggin din natin ang kanilang mumunting tinig. Kids, come up on stage and make your parents proud. Sa puntong yun na isa-isa nang nagsisilabasan ng mga bata. Iba-ibang kasuotan. May nakasuot ng maduming damit ng pampulube, may nakasuot naman ng mga bestida na animoy mayayaman na prinsesa at meron ding nakasuot ng duster, polo at pantalon na nagsisilbing ama at ina. Pumipila pa lang sila sa isang tuwid at isang mahaba na entablado bago magsimula ay nagsisigawan at naghihiyawan ng audience kabilang ang kani-kanilang mga magulang. Tumingin naman si Freya sa kanyang ama at saka ngumiti. Ngumiti rin si Samuel at itinaas ang kanyang kamay tandaan ang pagsasabi niya ng good luck sa bata. Ilang sandali pa nagsimula na rin ang kanilang performance. Kusang tumahimik ang lahat at ipinako na lamang kani-kanilang mga tingin sa entablado kung saan nagsisimula ng pumuesto ang kanilang mga anak sa kanilang mga dapat na posisyon habang si Freya naman ay muling bumalik sa backstage dahil sa huli pa siya lalabas kapag tapos na mga batang magsasadula. Miss Monica, kinakabahan po ako. Nangangambang sabit ng bata kay Monica. Nilapitan naman siya ni Monica. Hindi ba sinabi ko sa'yo para hindi ka kabahan? Ipikit mo lang yung mga mata mo. Isipin mo kung para kaninong inaawit ng kakantahin mo. Kayang-kaya mo yan, Freya. At saka hindi ba ilang beses na nating pre-practice yan? Ayos lang kabahan. Pero tingnan mo mamaya. Kapag andun ka na sa gitna, kusa na lang mawawala yan na parang isang magic. Sa pagkakataon yun, bigla na lamang siyang niyakap ng bata. Miss Monica, kayo na lang pong iisipin ko kapag umawit na ako. Ikaw po kasi ang gusto kong maging mommy. Nabigla si Monica sa sinabing yon ng bata sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon siya naging apektado. Ang alam niya ay may mommy si Freya. Pero naguguluhan siya kung bakit nasabi sa kanya yon ng bata at hiniling na sana ay siya na lamang ang kanyang ina. Gusto niyang maluha ngunit kailangan niyang pigilan. Ayaw niyang isipin na si Freya at yung batang dinala niya sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit sobrang gaan ang kanyang loob sa kanya. Bakit naman? Bakit mo naman nasabi yan, Freya? Hindi ba may mommy ka na? Naguguluhang tanong ni Monica sa bata. Hindi ko naman po totoong mommy si Mommy Love. Nobya lang po siya ng daddy ko. Ng daddy Samuel ko. Sa sandaling yon ay tuluyan ng umapaw ang matinding hinala ni Monica nang marinig niya ang pangalang Samuel. Unti-unti nang namumuo ang mga luha sa mga mata ni Monica. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para mag-usisa sa bata. Ngunit ayaw papigil ng kanyang puso. Tumindi ang kanyang pagnanasa na ang batang si Freya ay ang kanyang anak. Oo, surrogate mother man siya pero itinuring niya na ang bata na tunay niyang anak at kadugtong na ito ng kanyang pagkatao. Simula nga nang nangyari ang desisyong iyon sa kanyang buhay ay nadurog na rin siya sa maraming piraso at tanging si Freya lamang ang magbubuo sa kanya. Gusto pa sana niyang magtanong tungkol kay Samuel. Ngunit pinaghanda na rin si Freya dahil siya nang susunod na lalabas sa entablado. Freya, yung daddy mo. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay tinawag na si Freya. Miss Monica, pa-ready na kay Freya, sunod na siya.
Sabi ng host. Miss Monica, tara na po. Doon ka po sa unahan ha. Para sa'yo po ako titingin kapag kinakabahan ako. Sabi ng bata kay Monica, habang siya naman ay pigil-pigil pa rin ang kanyang mga luha na tumulo. O sige, doon lang ako. Sige na, pumunta ka na doon. Good luck ha. Thank you po, Miss Monica. Palibhasa nga'y isa sa punong abala si Monica kaya ngayon lang siya lalabas mula sa backstage. Doon niya natunghayan ang dami ng tao na naroon. Ang dami ng mga magulang na sumusuporta at nagmamahal sa kanilang mga anak. Sinubukan niyang igala ang kanyang mga mata dahil may kusa itong hinahanap, si Samuel. Hinahanap ng kanyang mga mata si Samuel. Hindi na nga niya ininda kung masilaw na siya sa mga naglalakihang spotlight na sumasalubong sa kanyang paningin. At sa wakas, doon sa may ikapitong hilera ng upuan ay nakita niya si Samuel. Doon niya napagtantong ang batang kanyang isinilang at si Freya ay iisa. Naanak nga niya si Freya. Nang magsimula ng umawit ang bata ay muli nang pumihit doon ang kanyang paningin at buong atensyon. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay, ang tatahakin. Minsan ay nadarama, minsan di naluluha. Di ka na maninimbim. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka. Aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Bawat salitang bibig kasi ng bata ay halos ikadurog na ng puso ni Monica. Lalo pa sa bahagi ng kanta na binanggit nito ang salitang ina sabay tingin sa kanya ng bata. At doon ay tuluyan nang tumulo ang mga luha ni Monica. Doon niya na-realize na kaya pala nung una pa lang ay sobrang gaan na ng loob niya sa bata. Napakiramdam niya ay may connection talaga siya rito. Kaya pala ganon ay dahil ito talaga ang kanyang anak, si Freya. Nang matapos ang performances ay nagsipalakpakan ng audience at tila napaiyak din sa pag-awit ni Freya ang mga ito. Muli na silang bumalik sa backstage at sumunod na rin doon si Monica. Miss Monica, nagawa ko po. Hindi po ako kinabahan. Masayang sabi ni Freya kay Monica. Wala nang salita pang pinakawalan si Monica, bagkos ay sinunggaban na lamang ng isang mahigpit na yakap ang batang si Freya. Ipinagtaka naman ito ng bata. Miss Monica, are you crying? Nagtatakang tanong ng bata kay Monica na kasalukuyang nakayakap pa sa kanya. Sobrang saya ko lang, Freya. Sobrang saya ko lang. Ito ang mahirap sa pagiging surrogate mother na pinagdaanan niya. Hindi niya maaaring aminin sa bata na siya naman talaga ang tunay na ina nito. Wala siyang magawa. Hindi niya man lang magawang maangkin ang batang nagmula sa kanya. Sobrang hirap ng kalooban niya ngayon. Hindi niya alam kung paano pa paglalabanan. Ang gusto lang niya sa mga oras na to ay namnamin ang kanyang pagiging ina. Kahit ngayon lang. Kahit ilang minuto lang habang nakayakap sa bata. Sa kabilang banday, natigilan lamang siya na magsalita na si Freya. Daddy! Malakas ang sabi ng bata. Naroon na sa kanilang likuran sina Samuel at Love. Natigilan naman si Monica at lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi niya napaghandaan ang tagpong ito. Hindi niya alam kung paano haharapin si Samuel. Gustong-gusto niya na itong makita ngunit tila ayaw nang kumilos pa ng kanyang mga paa upang tumayo. Ngunit dahil naroon na rin naman siya sa ganoong sitwasyon, ay kailangan na rin niyang tumayo at magpakita sa lalaki. Marahang kumalas sa pagkakayakap si Monica kay Freya at saka tuluyan ng tumayo. Unti-unti na siyang humarap kay Samuel at sa kasama nitong babae. At nang makita ni Samuel kung sino ang babaeng yon, ay otomatikong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi siya makapaniwalang muli silang magkikita ni Monica. Bigla namang hinila ni Freya ang kamay ni Monica papalapit sa kanyang ama. Daddy! Siya po yung teacher na lagi kong kinukwento sa inyo. Siya po si Miss Monica. Masayang ipinakilala ni Freya si Monica sa kanyang amang si Samuel. Tila napako rin naman ang dalawa sa kanilang pagtitinginan.
Hindi malaman ni Samuel kung anong mararamdaman niya. Ngunit ang hindi niya pwedeng itanggi ay nakaramdam siya ng kaunting saya nang muli niya nang makita ang dalaga. Napapatingin nga lang din sa kanila si Love at nagtataka sa nangyayari sa dalawa. Sweetie, para ka nakakita ng multo. At sumbat na rin ni Love. Doon ay bumalik na rin ang ulirat ng dalawa. Nagbuntong hininga pareho at saka umasta na para bang walang nangyari. Daddy, say hi to her! Pangungulit pa ni Freya. Pasimple namang umiti si Samuel at saka inilahad ang kamay sa harapan ni Monica. Napatingin sa kamay na iyon ng dalaga at muling naalala yung unang araw na nakipagkamay rin ito sa kanya. Kung kailan nagsimula ang naging koneksyon nila sa isa't isa. At kung kailan nagkasundo na maging surrogate mother siya ng kanyang anak na si Freya. Hi, Miss Monica. Finally, nakilala na rin kita. Dagdag pa ni Samuel. Mas kinabahan si Freya sa pagkakataong yon. Ilang segundo na rin nakalahad ang kamay ni Samuel sa kanya. Kaya kalaunan ay nakipagkamay na rin siya rito. Hello po, Mr. De Tortuga. Nice meeting you po. Nauutal na sagot ni Monica kay Samuel. Mukha ngang nakalimutan na ng dalawa na magbitiw ng kamay kaya pasimple nang inialis iyan ni Love. Tapos na bang performance ng mga bata, teacher? Taas kilay nitong tanong kay Monica. Yes po, tapos na po. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung iba pang program dito sa school. Marami pong booth sa labas na ma-enjoy ninyo. Nakangiting sagot naman ni Monica kay Love. Tila naman walang pakialam si Love sa sinabi ni Monica at niyaya na lamang si Samuel na umalis na lamang. Sweetie, sa tingin ko ay puro pambata naman yung nasa labas. Baka hindi rin tayo mag-enjoy. Ano kaya kung magsine na lang tayo? Freya, gusto mo yun, diba? Tapos kakain tayo sa labas. Sa mamahaling restaurant. Puro junk foods kasi nasa labas eh. Bawal sa kids ang junk food, remember? Sambit naman ni Love. Bigla namang nalungkot ang mukha ng bata. Daddy, I wanna stay here. Pinaghirapan nila teacher na maayos tong event. Even the booths over there. At saka ang saya-saya oh, Daddy. Even parents nila nag-e-enjoy. I wanna be here, Daddy, please. Pagmamakaawa naman ni Freya sa kanyang ama. Sinamaan naman siya ng tingin ni Love. Nakita naman ito ni Monica kaya napailing na lamang siya. Sweetie, I think Freya is right. Mas mag-e-enjoy siya rito. Besides, yun naman talaga ang tema ng event na to. Ang mag-enjoy tayo at ang mga bata. So, we will stay, okay? Mahinahon niyang paliwanag kay Love. Wala rin namang nagawa ang babae at nagbuntong hininga na lamang at saka sumagot. May magagawa pa ba ako? Tanong niya na may peking mga ngiti. Nagtungo na lang sila sa labas upang i-enjoy ang araw na iyon at labis naman itong ikinatuwa ng kanyang anak. Habang naroon sila sa may food park ay tuloy pa rin ang pagbibida ng bata kay Monica sa kanyang ama. Di ba Daddy, ang galing-galing ni Miss Monica? Siya po nagturo sa akin ng awiting yun. Hilig din daw po kasi niyang pagkanta. Napapaiyak nga po siya lagi pag pinapractice namin yung kantang yon. Namimiss daw po kasi niya yung anak niya. Kawawa nga po eh. Kwento ni Freya habang kumakain ng ice cream. Habang nakikinig naman si Samuel sa kanyang anak ay may kung ano naman sa kanyang dibdib na bigla na lang nakumurot. Kung malalaman lamang siguro ng bata na si Monica nga ang kanyang surrogate mother, ay baka hindi na ito humiwalay pa doon. Pero may pinirmahang kontrata ang dalaga, kaya iyon na lamang ang pinanghahawakan ni Samuel. Mabait ba siya? Tanong ni Samuel kay Freya. Oo, Daddy, sobra po. Kaya nga po siyang best teacher dito eh. Sagot naman ng bata. Samantala, tumikim naman si Love na napipilitan na lang na i-enjoy ang oras na yon, pero sa loob-loob niya ay inip na talaga siya. Tama ba pag-usapan niyo siya sa harapan ko? Hello? Nandito ako oh. Mataray na sabi ni Love. Napagkwentuhan lang naman, sweetie. Sorry. Paumanhin ni Samuel. Ilang oras din ang kanilang inilagi doon sa eskwelahan at saka napagpasyahan na rin nilang umalis. Daddy, magpaalam na po muna tayo kay Miss Monica. Sabi ng bata at muli niyang hinilang kamay ng kanyang ama patungo sa kinaroroonan ni Monica.
Miss Monica, aalis na po kami ni Daddy. Uwi ka ng bata. Napalingon naman sa kanila si Monica. Aalis na kayo, Freya? Sige. Nag-enjoy ka ba? Nakangiting tanong naman ni Monica kay Freya. Kahit hindi na nga sumagot pa ang bata ay bakas na bakas sa reaksyon ng mukha nito ang labis na kaligayahan noong araw na iyon. Sobra po, Miss Monica. Okay, good. Yun ang mahalaga. Ang maging masaya ka at umangat naman siya ng tingin kay Samuel. At pati rin yung presence mo. Napakahalaga sa buhay ni Freya. Makahulog ang sabi ni Monica kay Samuel. Napangiti na lamang si Samuel at saka nagpasalamat. Salamat, Miss Monica, ha? Ikaw din, malaki rin ang naitulong mo para mas tumaas pang confidence ang anak ko. Hindi ko akalaing may tinatago pala siyang magandang tinig. Sagot naman ni Samuel tsaka ngumiti na lamang si Monica. O siya, sige na Freya, see you tomorrow, ha? Oo naman po, Miss Monica, see you tomorrow po. At saka tuluyan na silang umalis at umuwi. Pagka-uwi nila dahil sa sobrang pagod ng bata ay nakatulog ito ng diretso at pinabuhat na lamang kay Tim patungo sa kanyang kwarto at hindi na rin inabala pang gisingin ng kanyang ama. Naroon naman si Love sa may bar area at umiinom na ng whiskey. Samuel, mag-usap nga tayo. Seryosong sabi ni Love kay Samuel. Sinamahan na rin siya doon ng lalaki at kumuha na rin ng glass of whiskey. Sure, tungkol naman saan, sweetie? Tanong naman ni Samuel. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa sa Love. Yung Monica, magkakalala ba kayo noon? Tahasan niyang tanong. Napatitig naman sa kanya si Samuel. Ramdam niyang nagsisela si Love kay Monica. Do you wanna know her? Diretsang tago ni Samuel. Yes? Who is she? Wala na rin man dahilan para itago pa ni Samuel kay Love ang tungkol kay Monica. She's the surrogate mother of Freya. Nanlaki naman ang mga mata ni Love nang malaman iyon. Sa isip niya ay kaya pala ganun na lamang reaksyon ng dalawa nung nagkita sila kanina. Nabigla na lamang siyang naitsapwera dahil kay Monica. So siya pala yun? Kaya pala ganun na lamang ang pagtititigan niyo kanina. Meron kayong past. Taas kilay na sambit ni Love. Yes. Are you jealous? Tanong naman ni Samuel. Umiwas naman ang tingin sa kanyang babae. Diretso lang ang kanyang mga mata sa kawalan na may matalim na tingin. Marry me. If you love me, Samuel, papakasalan mo na ako. Hindi mo na papatagalin pa. I want a relationship to be legal. Gusto ko na ng assurance sa'yo, Samuel. Baka isang araw agawin ka na lang sa akin ng Monica na yon. Kaya ngayon pa lang itali mo ng sarili mo sa akin, Samuel. I'm willing to give up everything, just for you. At tanggap kita, kahit ano ka pa man. Magpakasal na tayo, sweetie, please. Ito rin naman ang gusto ni Samuel, ang magkapagpakasal at maituring na talagang ina ni Freya. Pero hindi sa basta-bastang babae. Aminado siyang noong unang pag-uugali talaga ni Love ang kanyang nagustuhan. Ngunit habang tumatagal, ay nagbabago na rin ang pag-uugali ng babae. Kaya habang lumilipas ang araw ay lumiliit din yung kagustuhan niya na pakasalan sa Love. Para sa kanya, hindi naman mahalaga kung sino mag-aalaga sa kanya. Hindi niya gugustuhin mag-asawa para lamang may magbantay sa kanya o umalalay sa kanya. Kaya niya ang sarili niya at napatunayan naman niya iyon nung hindi pa niya nakikilala si Monica upang maging surrogate mother ng kanyang anak. Simula noon ang gusto na lang niya ay magmahal ng tunay sa kanyang unika iha at prinsesang si Freya. Nagbago ang lahat, maging ang kanyang pananaw nang dumating ang bata sa kanyang buhay. Kung dati, nababanggit niya kay Monica na anak lang talaga ang gusto at wala nang planong mag-asawa pa, ngayon ay tila nagbago ng lahat. Simula na maghanap at magtanong na si Freya tungkol sa kanyang ina. Simula na maghanap ang bata ng tunay na kalinga ng isang ina. Doon ay tila natauhan na si Samuel, na buong akala niya ay siya pa lang ay sapat na para sa bata. Ngunit nagkakamali pala siya. Kailangan din ni Freya ng ina. Yung tunay na mag-aalaga at magmamahal sa kanya. At itong katangian na hindi niya nakita kay Love.
Ramdam ni Samuel na ayaw ni Freya sa kanya. Ngunit ayaw muna niyang gumawa ng hakbang hanggat hindi niya pa talaga nakikilala ng lubusan ng babaeng kinakasama niya ngayon. Sweetie, marriage is a sacred thing. Hindi basta-basta ginagawa. Hindi minamadali. Hayaan lang natin na mas makilala pa natin ang isa't isa. Huwag kang mag-alala. Pasasaan ba't darating din tayo dyan? Wika naman ni Samuel. Tila hindi naman ito nagustuhan ni Love. I don't understand you. I don't feel that you love me. O baka naman hindi mo talaga ako mahal. Nagkita lang kayo ng Monica na yon, nagkaganyan ng takbo ng isip mo? Pagalit na sabi ni Love. That's not what I... Hindi pa man natatapos ang salita ni Samuel, ay umimik na kaagad ang babae. I don't understand you anymore. If you really love me, you will do anything. Anything, Samuel. Just for me. Good night. I'll go ahead. Ibinaba na ng babae ang hawak niyang glass of whiskey at saka tinalikuran ng lalaki at umalis. Hinayaan na lamang siya ni Samuel dahil kahit ano naman ang sabihin niya sa tagpong yon ay hindi na rin siya papakinggan pa ng babae. Samantala, dumiretso si Love sa isang kotse na naghihintay sa kanya sa labas ng villa na tinitirhan ni Samuel. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ng isang lalaki kay Love na naroon sa my driver's seat. Napipwisit ako sa pilay na yan. Ang hirap niyang suyuin. E paano pa natin makukuha mga ari-arian niya kung ayaw pa niya akong pakasalan? Naiinis na ako sa kanya. Galit na sagot ni Love sa lalaking yon. Chill lang, marami pang pagkakataon. E bakit ba kasi hindi ka nalang magpabuntis sa kanya? Para wala na siyang kawala. I'm trying, Josh. Pero hindi ko maintindihan sa kanya kung bakit ayaw niya. Palagi na lang iniisip niya yung kapakanan ng mahal niyang prinsesa na si Freya. Wika ni Love. O, edi yung loob lang kasi ng batang kuhanin mo. Baka naman kasi hindi mo tinatrato ng maayos kaya hindi ka niya mapag-good shot sa kanyang ama. Love, alam kong wala kang hilig sa bata pero this time, isang tabi mo muna yung init ng ulo mo. At sa bata ka mag-focus, naiintindihan mo ba? Tumingin naman sa kanya si Love at saka ngumiti na lamang at hinalikan sa labi ang lalaking yon na tinawag niyang Josh. Wala naman siyang ideya na pinasundan siya ni Samuel. Sa katunayan, bawat kilos at galaw niya ay pinapasundan siya ni Samuel upang malaman kung ano ba talaga ang tunay na motibo sa kanya ng babae. Ang totoo, hindi naman talaga tunay na mahal na Love si Samuel. At yaman lamang nito ang gusto nito sa lalaki. Nahalata naman ito ni Samuel simula nang paulit-ulit na siyang kulitin ng babae tungkol sa kasal at doon ay nagduda na nga si Samuel. Maging ang kanyang anak na si Freya ay nagsabi na rin minsan sa kanyang ama na ayaw niyang maging mommy si Love, kaya nag-aalangan na rin siya. Naghahanap na lang siya ng matinding ebidensya na mahuli si Love bago siya tuluyang makipaghiwalay dito. Pagkabalik ni Tim ay kaagad niyang ipinaalam kay Samuel ang kanyang nakita. Hindi naman niya narinig ang pinag-uusapan ni na Love ay malakas pa rin ang kutob niya na may ginagawa itong hindi maganda. Nang sumunod na araw muling bumalik si Love sa mansyon ni Samuel at umasta na tila walang nangyari. Good morning, sweetie. Good morning, our little Princess Freya. Masayang bungad ni Love sa mag-ama habang dalawa naman ay kasalukuyang kumakain. Nagtaka naman ang dalawa dahil sa ikinilos na iyon ni Love. Bigla na lang din siyang naging mabait kay Freya. Sa katunayan na may mga binili pa nga itong mga Barbie dolls para sa bata. Freya, look oh! I bought you some dolls. Do you like it? Tanong ni Love habang nakatingin sa bata. Napatingin naman ang bata sa kanyang ama at saka muling tumingin kay Love. Opo, Mommy Love. Ang gaganda po. I like it po. Nauutal na sagot naman ng bata kay Love. Plastic. Bulong naman ni Love sa kanyang sarili at saka muling tumingin kay Freya na may mga peking ngiti. Mabuti naman at nagustuhan mo dahil para sa'yo lahat yan. Sambit naman ni Love. Ano pong meron, Mommy Love? Bakit ang dami niyo pong biniling dolls? Muling tanong ng bata nang may pagtataka. Napaisip naman si Love sa kanyang sagot. Wala lang. Gusto lang kitang bilhan kahit walang okasyon. Asahan mo lagi ka na makaka-receive ng gift sa akin.
Kahit ano bibilhin ni Mommy Love. At tila nga sinunod na ni Love ang payo ng lalaking kausap niya kagabi. Naunahin niyang pagtuunan ng atensyon ang pagkuha ng loob ng bata, kaya sinimulan niya na ito sa pagbibigay dito ng mga regalo. At siya nga pala, Samuel, gusto kong ako na maghatid sa eskwelahan ngayon kay Freya. Siyempre, kapag naikasal na tayo, ako na lahat ang gagawa nito kaya nagpa-practice na ako. At saka ito na rin naman ang gusto kong gawin. Naging busy lang ako lately, kaya bilisan mo na Freya ha, para maaga tayong makapasok sa school. Ni hindi na nga nakasagot pa si Samuel kaya pinasamahan na lang din niya kay Tim ang dalawa para makasiguro siya na walang gagawing masama si Love sa kanyang anak na si Freya dahil biglang nagbago ang takbo ng isip nito. Saan ang room mo, Freya? Tanong ni Love sa bata. Nandoon pa rin si Tim at nakasunod pa rin sa kanila. Dito na po, Mommy Love. Nang nasa harapan na sila ng classroom ni Freya, ay nilapitan na sila ni Monica. Good morning, Freya. Good morning, Miss. Nakangiti naman bati ni Monica sa dalawa. Inirapan lamang siya ni Love. Bye, Freya. Sunduin kita mamaya, ha? Tumango na lamang ang bata at saka tuluyan ang pumasok sa loob ng classroom. Bago tumalikod si Monica ay nagpasaring naman sa Love. Samuel is mine. Kahit surrogate mother ka pa ng bata. He's still mine. Kuha mo? Mariing sambit ni Love kay Monica. Hindi na rin ito pinatulan pa ni Monica dahil umalis na rin ang babae. Nang sumapit ang hapon katulad ng ipinangako ni Love, ay siya nang nagsundo kay Freya. Dali-dali silang umuwi. Hinanap ni Love si Samuel na tila may gustong sabihin na importante. Dumiretso na rin ang bata sa kanyang silid. Samuel, can we talk? Tanong ni Love kay Samuel at kaagad namang tumugon ang lalaki. Okay, tungkol saan? Tanong niya. I heard Monica. Narinig ko habang may kausap siya sa kanyang phone na balak niyang ilayo si Freya. Sabi ko na nga be, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng yan. You have to do something. Pambibintang ni Love. Alam naman ni Samuel na hindi totoo ang sinabi ni Love dahil si Tim ang makakapagpatunay noon. Sinasabi lamang ito ni Love para kagalitan ng lalaki si Monica, ngunit doon siya nagkakamali. Nalaman na rin kasi ni Samuel ang white lies ni Love. Nalaman niya na nayaman lang pala talaga ang habol ni Love sa kanya at wala nang iba pa. Kaya sa pagkakataong yon ay kinumpronta niya na ang dalaga. Totoo? Kalmadong tanong naman ni Samuel na tila pa hindi man lamang naapektuhan sa sinabing iyon ni Love sa kanya. Oo naman. Bakit parang hindi ka naniniwala? Ilipat na natin ang school si Freya. Nag-aalala ako para sa bata. Muling pangungumbinsi ni Love sa lalaki. I think kailanman, walang ibang masamang hangarin ng isang ina sa kanyang tunay na anak. At mas kilala ko si Monica kesa sa'yo, Love. Alam kong hindi niya magagawang ibinibintang mo. Sabi ni Samuel. Nanlaki naman ang mga mata ni Love at hindi akalaing masasabi iyon sa kanya ni Samuel. Samuel? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Hindi naman makapaniwala ang tanong ni Love. Ikaw ang makakasagot yan sa sarili mo, Love. Sabi ni Samuel at hindi na nakasagot pa ang babae. Anyway, do you know a man named Josh? Sa sandali yun ay bigla na lamang tumibok ng mabilis ang puso ni Love. Sa isip niya marahil ay alam na ni Samuel ang tungkol sa mga plano niya. Josh? Wala akong kilalang ganyan. Stop denying, Love. I know everything. Alam ko ng lahat. That you don't love me at all. At kaya mo ako minamadaling pakasalan kay dahil yaman ko lamang ang habol mo, tama? By the way, thanks to Tim. At sa oras na to makakaalis ka na. At ayaw na kitang makita sa teritoryo ko, nauunawaan mo? Hindi na nakaimik pa si Love. Gusto pa sana niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit matibay na ang ebidensyang hawak ni Samuel kaya magmumukhang tanga lamang siya kung pagtatakpan pa niya ang kanyang sarili kaya ay umalis na lamang siya. Pakiramdam nga ni Samuel ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Nang sumunod na araw ay ni-request ni Freya na si Samuel nang maghatid at sundo sa kanya sa school. Good morning! Bati ni Samuel kay Monica. Naroon naman sa gilid ang cute na batang si Freya na tila kinikilig sa dalawa.
Good morning daw po, Miss Monica, sabi ni Daddy. Sabi pa ng bata. Good morning. Nauutal namang sagot ni Monica. Walang mommy mo ngayon? Tanong ni Monica sa bata. She's not her mommy. You're the real mommy of Freya. Remember? Tas kilay na sabi ni Samuel kay Monica. Namilog naman ang mga mata ni Monica sa sinabing iyon ni Samuel. Ang inaalala niya kaagad ay ang bata. Batid niya kasi na wala pang ideya ang bata sa nangyari sa kanila, kaya tila nagtaka siya sa sinabing iyon ni Samuel. Samuel, sabit ni Monica. Mommy? Wika naman sa kanya ng bata kaya lalo na siyang naguluhan. Bago pa man kasi humarap ngayon sina Samuel kay Monica, ay naipagtapat na ng lalaki ang totoo kay Freya na si Monica ang surrogate mother niya. Buong akala pa nga ng lalaki magagalit o magtatampo ang bata. Pagkus ay sobrang tuwa pa nito nang malaman ang totoo dahil sa wakas ay magiging mommy niya na talaga si Monica. Freya, bakit mo ko tinawag na mommy? Daddy already told me everything, mommy. Don't worry, I'm not mad. I understand po. At sobrang saya ko po dahil sa wakas ay makukompleto na tayo. Sambit ng bata. Hindi pa rin makapaniwala si Monica na ang dating pinagdarasal niya ngayon ay nangyayari na. Samuel, muli niyang sambit sa lalaki. She's right. Let's make things work out. Pwede pa ba? Tanong niya kay Monica. Kahit naman hindi hilingin ni Samuel ay talagang ito rin ang gustong mangyari ni Monica. Gusto niyang magkasama na silang tatlo na parang isang buong pamilya. Noong una ay nag-aalangan pa siya ngunit nang mapatingin siya sa kanyang anak ay doon siya naging porsigido. Okay lang ba sa'yo? Sa inyo? Ni Freya na ako ang mommy mo? Paniniguradong tanong ni Monica sa dalawa. Bakit naman po hindi magiging okay? Ikaw ang gusto kong mommy, Monica. Nang banggitin niyo ng bata ay bumugso ng mga luha ni Monica at saka niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Mahal na mahal kita, anak. Sa wakas narinig ko rin ang mga katagang yan. Hindi na tayo magkakalayo, pangako. Nakatayo naman doon si Samuel habang pinapanood ang kanyang mag-ina. Bukod nga sa kanyang dating asawang si Francine, si Monica na lang nakitaan niya ng magandang katangian na dapat meron ang isang ina. Kaya alam niyang hindi siya nagkamali sa babae. Paminsan-minsan ay doon pumapasyal si Monica sa mansyon ni Samuel para makasama ang anak. Hanggang sa hindi na rin nagtagal ay nagtapat na rin ang pag-ibig sa kanyang binata hanggang sa matuloy na nga sa kasalan ng pag-iibigan ng dalawa at tuluyan na silang nabuo bilang isang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Teacher